Hi everyone! Welcome back to our channel. Andito na naman po akong muli, ang inyong nag-iisang Mama Mia at isa na namang nakakaintrigang kwento ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw na ito. Grabe ang pagkaintriga ko sa kwentong ito at kung bakit, naku, malalaman nyo yan maya-maya lamang. Pero sa ngayon, gusto ko munang bumati ng hi, hello sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga taga-suporta at mga taga-pakinig all over the world. Oo, lalo na yung mga subscribers natin na dati pa talagang nakapag-subscribe na sa ating channel at yung iba na bagong subscribers din. Hello po sa inyong muling pagbabalik. At ikaw na ngayon pa lang nakapanood nitong ating kwento naway magustuhan mo ang kwentong ihahandog ko sa inyo ngayong araw na ito. Ito po ay kwento na talaga namang mapapatanong ka, bakit? Paano nangyari? Bakit ganon? Ganyan. And syempre, bago ang lahat, nais ko munang bumati sa lahat ng ating mga suki na nagko-comment pa talaga. Oo, meron akong mga na-save na dito na mga pa-comment na talagang screenshot ko kahapon. Hello sa iyo, Freddy Dawag. Maraming salamat. Shout out kay Jocelyn Season Dawag. Thank you so much sa inyong pakikinig. Hello rin kay Riza Lopez na laging nakikinig sa atin all the way from Hong Kong. Kennedy De Jesus, happy birthday sa iyo. Birthday niya today. Happy birthday. Hello naman kay Aina Madid. Maraming salamat. Sunny Rose Tubalinal, maraming thank you sa iyo. And kay User Rose, salamat din sa iyong pakikinig. Ayun, hello din kay Baby ko or Baby ko na ang tagal-tagal na raw niyang nagpapa-shoutout. Hindi pa raw siya nasa-shoutout. Hello po sa iyo. Maraming salamat sa iyong pakikinig. JCTV Official, thank you so much. At lagi ka pa rin nandyan at nakikinig sa atin. Nako, hello din sa ating mga suki na si Liza Nana Diego. Grabe naman si Liza Nana Diego. Hello sa'yo. Sunny Girl, maraming salamat. Alibay Damaukum, thank you so much sa'yo, Liza Locapa. Sabi niya, magkahawig raw ang kwento natin kahapon. Tama ba? Kahapon, oo, sa kwento niya. Pero ngayong araw daw na ito, ay ikakasal daw ang kaniyang ex. Oh, ikakasal ka na. Charot. Sakit ang kantang yun, no? Hello din kay Edward Ray Odero. Maraming salamat, YouTube user. Thank you so much din. Hello din kay Josephine Mapalad, Jehanevi Pibohot. Tama po ba ang pagkabasa ko? Christy Dimitrial, thank you. Quick Thinker, Sally Buma, GJ Vlog, maraming salamat. Maria Elena Abe, Lakwatcha, thank you so much. Jopi Arroyo, hello din kay, sino ba to? Gerald Ribinito from Aklan, Bernadette Ramonlina, maraming salamat. Shout out daw kay Elvin Lumawag na naghahanap ng love life. Sana all hinahanap ang love life. Kayo ba'y may hinahanap o nahanap na? Hello naman kay Axel Eliana from Kuwait, Rachel Lapos, maraming salamat. Hello din kay Ray Tudao from Tugigaraw City. Hello kay Cherfin, maraming thank you sa'yo. Kay Mitch Cabarles. Hello sa'yo. Grabe naman tong bibig ko. Hindi naman maano yung apelyido, hindi mabasa ng maayos. Hello din kay LV, kay Gimaras Girl, kay Lynn Orpilia of Taytay Rizal, Ann Migs, maraming salamat. Hello rin kay Amor Flores, kay Leonie Hisho from Riyadh Kingdom, Saudi Arabia. Hello po, Remedios Barakil, maraming salamat. Thank you so much sa inyo. And syempre, wag na nating patagalin dahil alam kong excited kayo na mapakinggan ang kwento natin ngayong araw na ito na talaga namang mapapasabi ka ng, ha? Ganon, ganyan. Huwag na nating patagalin. Ito na po ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Paano mo ba maitutuwid ang isang pagkakamali kung kailanman ay wala namang naging pagsisisi?
Ano nga ba ang batayan ng tama at mali? Sapat na bang wala kang nasasaktang iba para masabing tama ang iyong mga ginagawa? Pero paano kung wala kang ang nasasaktan, pero mali at makasalanan pa rin ito sa mata ng lipunan? Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat. Unang-una ay maraming salamat kung sakali mang mababasa mo itong kwento ko. Naway nasa Pilipinas pa po ako kapag nabasa mo na itong kwento. Kung hindi naman, kahit saan naman ako naroroon, ay sigurado naman akong nakasuporta ako lagi sa iyong YouTube channel, Mama Mia. Ang kwentong ito ay hindi ko po sinasadya. Pero paalalahanan ko na ang lahat na nakikinig ngayon na maselan po ang aking kwento. Maraming mga bagay na hindi dapat naririnig ng mga bata. Mama Mia, itago nyo na lamang ako sa pangalang Nalin. Medyo may edad na rin ako ngayon. Actually, ang kwento ko, Mama Mia, ay sikat na sikat sa aming lugar. At ito nga ang dahilan kung bakit heto ako ngayon. Habang inaasikaso ang mga papeles ko papuntang abroad, ay napagdesisyonan kong i-share at ikwento sa iyo ang naging buhay ko. Paraan ko na rin ito para tuluyan na akong mamaalam sa dati kong buhay. Hindi ko alam, Mama Mia, kung talaga bang mamamaalam na ako ng tuluyan o kung pagkatapos kong ma-send ang kwentong ito ay magbabago pa ang mga desisyong gagawin ko. Mama Mia, umpisahan natin ang aking kwento noong ako ay nag-asawa. Itago natin sa pangalang Gary ang asawa ko. Ang asawa ko, Mama Mia, ay mabait na lalaki. Sweet. Hindi man siya ang una kong boyfriend, pero siya naman ang nagparamdam sa akin na para akong prinsesa kung kanyang ituring. Nagkakilala kami ni Gary dahil sa isang kaibigan na itago natin sa pangalang Gia. Si Gia, Mama Mia, ay malayong kamag-anak ni Gary. Meron po noon na celebration dahil sa graduation namin ni Gia at may malaking selebrasyon sa kanilang bahay. Pinapunta niya ako doon. At dahil wala na rin naman akong mga magulang at sa tiyahin at tiyuhin na lang ako nakatira ay walang naging handa nung graduate ako ng college. Ang totoo niyan ay nakahinga ng maluwag ang tito at tita ko nung makagraduate ako ng college dahil mababawasan na raw ang kanilang mga gastusin. Nagpapasalamat naman ako sa mga tiyahin at tiyuhin ko dahil iginapang pa rin nila ang aking pag-aaral kahit na may mga anak din silang sarili na pinapag-aral at ginagastusan. Kaya naiintindihan ko nung parang nabunutan sila ng tinik nung graduate na ako ng college. Hindi na ako nag-expect ng handa o kung ano paman. Kaya ang ginawa ko na lang pagkatapos ng graduation ceremony ay umuwi ako ng bahay at naligo at saka nagpunta kina Gia. Hindi ko alam na dito ko pala makikilala ang lalaking muling bibihag sa aking puso. Siya nga si Gary. Pinakilala kami ni Gia sa isa't isa. Hoy Nalin, ito nga pala yung malayo kong pinsan, si Gary. Gary, ito naman ang isa sa mga best friends kong si Nalin. Huy Gary, wag mong paiyakin yan ha. Ang dami na niyang pinagdaanan sa buhay. Babala ni Gia kay Gary. Grabe ka naman Gia, anong wag paiyakin? Bakit? Magiging magkaaway ba kami? Malay mo, baka magkasundo kayo. Malay nyo naman, baka magkagustuhan kayong dalawa. Sabi ni Gia. Iniwanan niya kami dahil iniistima na niya yung iba niya pang mga bisita at mga kamag-anak na bagong dating. Nung maiwan kami ay tahimik na lang akong nakaupo sa may gilid dahil hindi pa naman nag-uumpisa noon ang party at hindi pa nag-uumpisa ang kainan. Nakakahiya naman kung tumayo ako at pumunta ng lamesa para kumain. Kahit na ang totoo ay medyo nagugutom na rin ako nung mga panahon na yun. Mula kasi sa graduation ay hindi pa ako nakakakain. Alam mo naman kapag graduation ng college, Mama Mia,
Ang tagal-tagal talagang matapos dahil halos lahat ay gustong mag-speech at ang dami-dami niyong estudyante kaya natatagalan talaga sa pag-abot ng mga diploma. Kumakalam na noon ang sikmura ko. Hindi ko alam na narinig na pala ni Gary na tumunog ang aking sikmura. Natawa siya bigla. "Gutom ka na ba?" tanong niya. Napahiya ako pero ngumiti na lang ako para itago ang pagkapahiya kong yun. Medyo hindi pa kasi ako kumakain. Pinadiretso kasi ako ni Gia dito." "Ah, ganun ba? Sige, kukunan kita ng makakain." "Naku, wag na, nakakahiya, hindi pa nag-uumpisa yung party." "Ayos lang yun, ano ka ba? Mababait naman sina tito at tita. At saka wala lang yun kay Gia, no? Ikaw pa, best friend ka niya." Alam ko naman na mabait ang pamilya ni Gia, Mama Mia. Pero nakakahiya pa rin kung mauuna akong kumain. Kaya lang wala na akong nagawa nung pumunta na nga sa may lamesa itong si Gary at kumuha na ng makakain ko. Noong inaabutan niya sa akin ang plato ay ayoko pang tanggapin dahil pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa amin. Nung biglang lumapit si Gia. "Gutom ka na ba? Naku, sorry girl ha. Halika, dun muna kayo sa kwarto ko." Pinapunta niya kami sa kaniyang kwarto at ang akala ko ay aalis din si Gary gaya ni Gia pero hindi. Nagpaiwan ito at sinamahan akong kumain. Nakakahiya man pero kumain na rin talaga ako dahil gutom na talaga ako nung mga panahon na yun. Habang kumakain ay titig na titig sa akin si Gary. "Uy, bakit ka nakatitig? May marumi ba ako sa mukha?" tanong ko. "Wala naman. Pero alam mo, tama si Gia. Ang ganda mo." Nalo tuloy akong nahiya noon at parang nawawalan na ako ng ganang kumain. Pero dahil gutom ako ay naubos ko pa rin ang pagkaing binigay ni Gary sa akin. Noong buong panahon ng party na yon ay kaming ni Gary lang dalawa ang magkausap. Kaming dalawa lang nang nagkakungkwentuhan. Hanggang sa umuwi na nga ako at pinahatid pa nga ako ni Gia sa malayo niyang pinsan na si Gary. At nung nakauwi na nga ako ay akala ko, Mama Mia, yun na ang una at huling pagkikita naming dalawa ni Gary. Pero makalipas ang ilang buwan ay nagulat na lang ako nung biglang may pinakilala sa amin ng boss namin sa kumpanya na magiging bago naming supervisor. Walang iba kundi si Gary. "Gary, anong ginagawa mo dito?" tanong ko, pero natutuwang tanong. "Gia, dito ka pala nagtatrabaho. Ang tagal-tagal ko nang kinukulit." "Darlene, dito ka pala nagtatrabaho? Ang tagal-tagal ko nang kinukulit si Gia Ang gusto ko bumisita sa inyo pero sabi niya umalis ka na raw doon sa tito-tita mo." "Oo, nakaalis na ako doon. Nagsasarili na ako ngayon Meron akong inuupahang maliit na kwarto lang dyan sa may tabi lang nitong opisina." "Ikaw, dito ka na pala magtatrabaho?" "Oo, nalipat ako mula probinsya." "Maganda yan, magiging magkatrabaho na tayong dalawa," sabi niya. Magiging boss kita to be exact. Pero kapag nasa labas tayo, wag mo na akong tawaging boss na Lin ha. Tawagin mo na lang akong Gary. Para ano ba't naging magkaibigan naman tayo." Natawa ako sa sinabi niya, Mama Mia. Naging magkaibigan? Halos isang araw lang nga kami nagkasama noon sa party ni Gia Pagkatapos noon ay hindi na ako tinantanan ni Gary. Lagi na siyang nakabuntot sa akin. Lagi na niya akong inaayang sabay kaming mag-lunch. Lagi rin niya akong inaayang ihahatid niya ako pauwi kahit ang lapit-lapit lang naman ang tinutuluyan ko doon sa opisinang pinapasukan namin. Mama Mia, tinutukso na nga kami ng mga kasamahan namin sa trabaho na mukhang nanliligaw at dumidiskarte na raw sa akin ang bago naming supervisor. Nung una ay tinatawanan ko lang sila. Nung una ay hindi ko lang pinapansin ang mga sinasabi nila dahil alam ko naman na panunukso lang ang mga yun. Pero habang tumatagal ay may napapansin na akong kakaiba sa iba naming mga office mates. Napapansin ko na kapag nakakalapit ako sa isang grupo ng mga nag-uusap ay bigla na lang silang tumatahimik. Alam ko pinag-uusapan nila ako. Alam kong hindi magandang tignan na dumediskarte sa akin si Gary.
Kahit na hindi pa naman sinasabi ni Gary sa akin na nanliligaw siya, ay ramdam ko naman yun, Mama Mia. Hindi naman po ako manhid. Kaya naman ang ginawa ko ay sinabi ko na lang sa kanya na magre-resign na ako at lilipat na lang ako ng ibang trabaho. Bakit ka magre-resign? Tanong niya. Hindi, may nahanap kasi akong ibang trabaho. Pagsisinungaling ko. Pero nung araw na nag-resign ako, ang hindi ko alam ay pinuntahan pala niya ang HR, Mama Mia, at tinanong kung saan ako lilipat. Pero nang walang maisagot ang HR sa kanya, ay pinuntahan niya ako sa apartment na inuupahan ko. Gulat na gulat ako nung papalabas pa lang ako at nakita ko siya na papalapit pa lang sa inuupahan ko. Gary, anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Kasi hindi ako mapakali. Kinakamusta kita? Kumusta ka na ba? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Wala naman. Akala ko ba papasok ka ng trabaho? Bakit nandito ka pa? Tanong niya. Doon ako napaamin, Mama Mia. Inamin ko sa kanya ang totoo na hindi naman talaga totoong lilipat ako ng trabaho. Ang totoo niyan ay naghahanap pa rin ako ng malilipatan. Buti na lang at meron naman akong konting ipon kaya makakasurvive pa rin ako hanggang sa makahanap ako muli ng bagong trabaho. Bakit ka nga umalis? Wala ka pa naman palang lilipatan. Ikwinento ko na sa kanya ang mga naririnig kong chismis tungkol sa amin. Doon siya humingi ng tawad sa akin, Mama Mia. Patawarin mo ako dahil napahamak patuloy ang trabaho mo dahil sa pagkakagusto ko sa'yo. Pagkagusto? Gulat na gulat ako noon. Kahit na alam ko naman na meron na siyang nararamdaman sa akin, ay hindi ko naman ini-expect na dun at dun siya aamin. Matagal na kitang gusto, Nalin. Kaso nga lang, nahihiya ako Nahihiya akong isipin mo na baka tinitake advantage ko ang sitwasyon na boss mo ko. Mama Mia, wala nang ligaw-ligaw na nangyari sa aming dalawa ni Gary. Ganun lang, nagkaaminan at naging kami na nga agad-agad. At nung naging kami ay tinulungan niya akong makahanap ng trabaho. Swerte naman at nakahanap ako ng kapareho ng trabaho ko kahit na hindi naman ganun kalaki ang sahod. Naging maganda rin ang relasyon namin ni Gary. Naging masaya kami sa isa't isa. Kami naman ni Gia ay wala ng balita sa isa't isa. Ang sabi lang ni Gary ay ikinasal na si Gia dahil buntis pala ito nung graduate kami ng college. Lumipat na rin ng ibang lugar si Gia at doon na ito naninirahan sa probinsya ng kaniyang asawa. Kaya naman wala na kaming komunikasyon noon ng best friend ko. Lumipas ang maraming taon hanggang sa ikinasal na nga kaming dalawa ni Gary pagkalipas ng halos 7 taon ng aming relasyon bilang mag-boyfriend at girlfriend. Masayang masaya ako noon. Maganda na ang buhay namin ni Gary. May sarili na kaming bahay, sasakyan, at meron na rin kaming mumunting ipon sa bangko. Kumbaga, Mama Mia, all is going according to plan. Except sa isang bagay, ang pagkakaroon namin ng anak. Hindi ko alam kung normal, Mama Mia, pero hindi kasi mahilig sa pakikipagtalik itong si Gary. Hindi siya mahilig sa kama. Nung mag-boyfriend at girlfriend pa lang kami ay wala ngang nangyari sa aming dalawa. Ang sabi niya noon sa akin ay nirerespeto niya ako. Ang sabi niya noon sa akin ay ginagalang niya ang pagkababae ko. Na siya namang isa sa mga bagay na nagustuhan ko talaga sa kanya. Ang kanyang malaking paggalang sa akin. Mama Mia, nagkaroon lang kami ng ugnayang sexual ni Gary 1 linggo matapos ang kasal naming dalawa. Kung nagtataka kayo kung bakit 1 linggo pa bago kami nagsiping ni Gary, yun ay dahil hindi kami nakapag-honeymoon kaagad kasi busy siya sa kanyang trabaho. Kaka-promote lang niya noon kaya may kailangan pa siyang mga malaman at mga dapat
mag-aralan sa bago niyang posisyon. Hanggang sa nakalipas na nga ang 1 linggo. Siguro Mama Mia kung hindi pa ako ang nag-initiate noon ay wala talagang mangyayari sa aming dalawa. Nung una sinasabi pa niyang pagod siya. Pero nung nagtampo na ako at sinabi kong mag-iisang linggo nang hindi namin pinagsasaluhan ang aming pulot gata, dun siya nakaramdam na parang nakokonsensya. Kaya may nangyari sa aming dalawa nung gabing yun. Mama Mia, kahit na ang tagal-tagal na mula nung nakipagsiping ako sa kama, ay maikukumpara ko pa rin si Gary sa mga dati kong nobyo. Ang mga dati kong nobyo kasi ay magagaling pagdating sa mga bagay na ganon. Pero iba si Gary. Siguro nga meron talagang mga tao at mga lalaki na gaya niya. Ang sabi ko pa nga noon ay hindi naman lahat ng lalaki ay manyak. Hindi naman lahat ng lalaki ay gusto ang mga ganong bagay. Siguro napapabilang si Gary sa mga iilan na hindi talaga mahilig sa sex. Inisip ko na lang noon Mama Mia na maganda din yon. Ibig sabihin, maliit ang tsansa na magkaroon ng ibang babae si Gary. Maliit ang tsansa na lolokohin ako ng asawa ko. Mama Mia, nakakahiyaman pong aminin, pero kaming dalawa ni Gary ay maswerte na kung nakakadalawang siping kami sa 1 buwan. Ganun kami kadalang dalawa. Ang akala ng iba ay active kami lalo na nung bago pa kaming kasal. Kaya lagi silang nagtatanong kung bakit wala pa raw nabubuo. Tinatanong na nga kami ng mga pamilya namin kung nagkokontrol ba raw kami at kung ayaw pa ba raw ba naming magkaanak. Ang sabi naman ni Gary ay iniintay lang namin ang grasya ng Diyos. At ang sabi pa niya ay busy pa kaming dalawa masyado sa aming mga karir. Pareho kasi kaming may trabaho, Mama Mia. Ako noon ay hindi na ako nag-pursue sa office work. Ang ginawa ko na lang ay nag-teach ako sa isang private school na malapit lang sa aming bahay. Naisip ko kasi noon, Mama Mia, na dapat hindi ako masyadong stress. Dapat relax lang ang trabaho ko para nang sa ganun ay magkaroon na kami ng anak ni Gary. Pero ang totoo niyan, sa loob-loob ko ay sinisisi ko naman ang kawalang gana ng asawa ko sa kama kung bakit hindi kami magkaanak-anak dalawa. Kapag naman ino-open up ko ang topic na yon kapag nakahiga na kaming dalawa ay ayaw niyang pag-usapan. Iniiba niya ang topic, Mama Mia. Hindi niya pinapahalata sa akin pero alam kong asiwa siyang pag-usapan ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Naisip ko noon na siguro nga'y na-trauma si Gary dahil marami silang magkakapatid. At sabi pa niya sa akin noon ay nag-working student pa talaga siya para makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Ang dami-dami niyang isinakripisyo. Isinakripisyo niya ang kanyang kabataan para magtrabaho, para sa kanyang kinabukasan at sa kanyang pangarap. Naisip ko na kaya siguro siya ganon. Na-trauma siguro siya sa pagkakaroon ng maraming bubuhayin at maraming pakakainin. Kaya hindi talaga ako tumitigil noon sa pagtatrabaho kahit ilang beses na niya akong sinabihan na kayang-kaya naman niya akong buhayin. Kayang-kaya naman niya akong bigyan ng maganda at maalwang buhay. Pero ayoko talaga na nakadepende lang sa kanya. Gusto kong isipin niya na kung magkakaroon kami ng anak dalawa ay hindi namin mararanasan yung naranasan niya sa kanyang pamilya. Dahil dalawa kaming kumakayod at dalawa kaming nagpeperpara para sa magiging kinabukasan ng aming magiging anak. Mahal, kailan ba tayo magkakaroon ng anak? Napaubo pa siya nung tinanong ko siya habang nakahiga na kami sa kama at magkayakap dalawa. Kapag binigay na sa atin ng Diyos, sagot niya. Pero mahal, hindi naman siguro ako si Mama Mary, hindi ba? Hindi ako magbubuntis nang walang gumagalaw sa akin. Natawa pa siya noon, Mama Mia, pero parang narinig ko sa boses niya na pilit ang pagkakatawa niyang yun. Ano ba naman yan, mahal? Ano bang ibig mong sabihin? Madalang lang kasi tayong nag-aano. Paano ako mabubuntis niyan?
Sa pag-uusap namin nung gabing yun, ay pakiramdam ko talaga na pilitan lang siyang makipagsiping sa akin. Pero kahit na ganoon, hindi ko na lang ininda yun. Pinalagpas ko na lang dahil ayoko na ng diskusyon. Ayoko na mag-away kaming dalawa. Hanggang sa nung magsasampung taon na ang kasal namin, Mama Mia, ay wala pa rin kaming anak dalawa. Hanggang sa tinanggap ko na lang na hindi na kami magkakaroon ng anak. Ang pinsan ko na anak nung tinutuluyan kong tito at tita nung naulila ako ay nagkaroon ng anak sa pagkadalaga. Gusto niyang mag-abroad, Mama Mia, kaya binigay niya sa akin ang bata. Tinanggap naman yun ni Gary ng buong puso. Kaya yun na ang naging parang anak naming dalawa kahit na hindi naman sa amin nakaregister ang birth certificate ng bata. Masaya ako, nakontento ako sa ganung buhay. Mama Mia, 17 years later, o nung nag-celebrate kami ng aming 17th anniversary sa aming kasal ng asawa ko, ay parang nakaramdam ako ng kakaiba. Oo, sanay na ako na parang halos walang nangyayari sa aming dalawa. Pero ngayon ay parang may kakaiba, Mama Mia. Parang nagbago. Hanggang sa hindi ko mapinpoint kung ano-ano na lang ang nire-research ko online. Hanggang sa nakita ko, Mama Mia, na kapag ang lalaki ay nagbago raw, asahan mong may bago na ito. Hindi naman ako nagdududa kay Gary dahil unang-una, wala naman talaga siyang hilig sa sex. So paano pa siya magkakaroon ng other woman? Inisip ko nga noon na siguro praning lang ako. Siguro napapraning lang ang isip ko. Siguro midlife crisis kung sinasabi nila. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, may bumalik sa buhay ko. Walang iba kundi ang best friend kong si Gia. Bumalik siya sa lugar namin kasama ang kanyang asawa at mga anak. Tuwang-tuwa naman ako nung muli kong makita ang best friend ko. Nagkaroon naman ako ng ibang mga kaibigan nung mawala ang best friend ko at umalis sa lugar namin. Pero wala talagang makakapantay sa closeness naming dalawa ni Gia. At nung bumalik nga siya ay nakaramdam ako na meron ulit akong kakampi. Meron ulit akong masasabihan ng aking mga pinagdadaanan. At yun nga ang nangyari. Si Gia nga ang naging sumbungan ko sa mga pagdududang nararamdaman ko sa aking asawa. Siya rin ang naging sumbungan ko sa mga bagay na hindi normal sa aming dalawa ni Gary. Talaga? Hindi kayo halos nagsisiping dalawa? Kailan pa yan? Naku naman, Nalin. Maganda ka pa naman na, sexy ka pa naman. Siguro nga dahil hindi ka pa nagkaroon ng anak. Pero paano walang nangyayari sa inyo? Alam mo ba, Bes? Noong bago pa kaming kasal, ganyan na yan eh. Parang napipilitan lang na may mangyari sa amin. Naku Nalin, baka may iba yung asawa mo ha? Kahit na malayong kamag-anak ni Gia si Gary, ay siya pa rin mismo ang nag-open up sa topic na yon. Kahit na ayokong i-open up yun, Mama Mia, dahil ayokong ma-offend siya, ay wala na akong nagawa nung siya na ang nag-suggest na baka may ibang kinalolokohan nga mula noon ang asawa ko. Alam mo, kung gusto mo sundan-sundan mo na lang, sabi niya sa akin. Paano ko naman gagawin yun? May trabaho ako at isa pa, inaasikaso ko pa yung anak-anakan namin. Bakit mo pa ba aasikasuhin yun? Matanda na yun. 12 years old na yun, di ba? Oo, kasi matanda na yun nung inampun namin. Alam mo, ikaw, unahin mo muna yung sarili mo. Kesa naman duda ka ng duda dyan. Kesa naman overthink ka ng overthink dyan. Mabuti pa, malaman mo na ang sagot. Mama Mia, ilang gabi ko yung pinag-isipan. Tama nga naman ang best friend kong si Gia. Hindi talaga ako matatahimik hanggat hindi ako nakakasigurado sa mga pagdududa ko. Kaya lang, kung susundan ko ang sasakyan ni Gary, gamit ang sasakyan ko ay mahahalata naman niya ako. Hanggang sa nagsuggest si Gia. Si Joseph na lang ang ipapadrive mo sa'yo.
Si Joseph nga pala, Mama Mia, ay ang panganay na anak ni Gia. 22 years old na siya nung mga panahon na yon. Pero wala pa ring trabaho. Nakapagtapos naman na ng pag-aaral, kaya lang tamad humanap ng trabaho. Eto na lang anak ko ang utusan mo. Siya na lang ipag-drive mo, tsaka magrenta ka na lang ng sasakyan para hindi kayo masyadong mahalata. Mama Mia, yun nga ang nangyari. Nagrenta nga ako ng sasakyan at si Joseph nga ang nagda-drive sa akin. Nung una ay medyo kampante pa ako dahil nga anak siya ng best friend ko. Pero habang tumatagal, Mama Mia, ay parang napapansin ko na panay ang tingin ng tingin sa akin ni Joseph. Oh, bakit ka nakatingin sa akin? Sa daan ka tumingin, madedisgrasya pa tayo niyan eh. Biro ko sa kanya. Kasi bakit naman ang ganda-ganda mo ngayon? Napaubo pa ako nung sabihin niya yon dahil hindi ko inaasahan ang mga salitang yon galing sa kanya. Alam mo, ikaw, bolero ka rin no? Siguro mana ka sa papa mo. Hindi naman ganyan ang mama mo eh. Si Gia, prangka yun. Mana ako sa mama ko. Prangka ako. Kaya nga pinaprangka kita ngayon eh. Pinaprangka kita ang nagagandahan ako sa'yo. Joseph tama na yan. Yatid mo na ako sa paaralan. May klase pa ako. Tsaka mamaya, pupunta tayo dun sa opisina ng asawa ko. Susundan natin siya. Bakit ba natin susundan yung asawa mo? Kung meron na siyang iba, hayaan mo na. Maghanap ka na rin ng iba. Marami naman dyan eh. Sabi niya. Alam mo, tama na tong usapan na to. Malapit na tayo sa paaralan. Nung makarating na ako, Mama Mia, ay hindi talaga ako nakapag-concentrate sa pagtuturo sa mga estudyante ko. Di ko alam kung bakit apektado ako ng ganon sa mga sinasabi ni Joseph. Mata pa siya. Halos 20 taon ang agwat ng edad naming dalawa. Kaya naman, nakakaasiwa na kausapin niya akong ganon. Ang totoo niyan, noon pa ako nagtataka nung unang pinakilala kaming dalawa ni Gia sa isa't isa. Hindi kasi nagtitita sa akin si Joseph lalo na kapag kami lang. Nagtitita lang siya kapag nandyan ang mama niya pero bihira naman siyang tumawag sa akin ng tita. Po at opo lang ang kanyang ina-address sa akin. Pero nagulat ako dahil nung mga panahon na tumagal ang pagsasama namin dahil nga hinire ko siya bilang driver ko, ay para bang mas lalong nagiging kampante sa akin si Joseph. 2 araw na kaming sumusunod sa asawa ko pero wala naman kaming napapansing kakaiba. Mama Mia, ang sabi ko pa noon, baka napapraning lang ako. Baka meron talaga akong problema. Baka pinoproblema ko ang sarili ko kasi nga hindi ako ginagalaw ng asawa ko sa kama. Bagay na hindi naman alam ni Joseph. Pero nung mag-iisang linggo na akong sunod ng sunod sa asawa ko at wala pa rin akong ibang napapansin o nakikita, ay dun na nagsalita si Joseph. Alam mo, Nalin, yung asawa mo, mukhang hindi naman babae yung tipo. Ano? Oo, mukhang hindi babae. Mukhang lalaki. Nagulat pa ako dun sa sinabi niya, Mama Mia. Kailanman ay wala akong napapansin na gano'n ang asawa ko. Pinakasalan nga niya ako, hindi ba? Pagkatapos ay inalagaan niya ako. Minahal niya ako. Hindi ko kailanman na pag-iisip na magiging bakla ang asawa ko. At isa pa, may nangyayari naman sa amin, hindi nga lang ganun kadalas. Madalang na madalang nga lang. Kung bakla naman ang asawa ko, siguro maiinis, maiirita at hindi niya kakayanin na may mangyari sa aming dalawa sa kama, hindi ba? Pero ini-insist pa rin ni Joseph ang bagay na yon. Hanggang sa sinabi na niya sa akin na baka yung lalaking laging kasabay ng asawa ko kung saan man ito pumupunta ay baka yun ang lalaki niya. Ang totoo kasi niyan, Mama Mia, kapag lumalabas sa opisina ang asawa ko at nakikita kong lalaki ang kanyang kasabay, ay hindi na namin siya patuloy na sinusundan. Kasi nga, binabagabag ako ng konsensya ko.
Heto ako, pinagdududahan ng asawa ko na wala namang ibang ginawa kundi mag-provide para sa akin at mahalin ako. Pero mula nung binanggit ni Joseph yun sa akin ay naging mapagmatsyag na ako, Mama Mia. Kapag nasa bahay kami ay lagi kong pinamatsyagan ang bawat kilos ng asawa kong si Gary. Wala namang nagbago. Ganun pa rin naman siya. Panlalaki ang kanyang pabango. Panlalaki ang kanyang mga damit at mga gamit. Kaya siguro wala naman akong ibang iisipin pa. Hanggang sa isang gabi, matutulog na sana ako dahil hindi pa dumarating ang asawa ko. Ang sinabi niya sa akin ay meron silang overtime at pagkatapos noon ay igagala pa nila sa labas ang kanilang mga kliyente. Huwag ko na raw siyang antayin at kumain na raw ako kasama ang anak-anakan namin. Nakatulog na rin noon ang bata. Mag-aalas 10 na noon ng gabi, Mama Mia. Naka-night gown na nga ako at nakahiga na sa kama at nagbabasa ng aking paboritong aklat nung biglang mag-ring ang phone ko. Nagalit pa ako noon sa sarili ko dahil hindi ko pala pa yun na mute. Usually kasi kapag natutulog na kaming dalawa ng asawa kong si Gary ay nakamute talaga ang cellphone namin para walang istorbo. Sino ba tong tumatawag? Nung tignan ko ay si Joseph palang tumawag. Ayoko sanang sagutin dahil alam kong mangungulit lang ito. Lagi lang kasi itong nangungulit sa akin, Mama Mia. Pero naging persistent ang tawag niya kaya sinagot ko na rin sa pangatlong pagdial niya ng phone number ko. Oh Joseph, anong atin? Gabing-gabi na, may problema ba? Labas ka dyan sa inyo, may pupuntahan tayo. Nandito ako sa labas. Anong ginagawa mo? At tsaka saan tayo pupunta ng ganitong oras ng gabi? Basta may pupuntahan tayo. May ipapakita ako sa'yo. Joseph, ano ba? Huwag ka nang makulit. Alam mo kung binagtitripan mo lang ako. Pwede ba? Tigilan mo na yan. Maghanap ka ng bago mong pagtitripan, wag ako. Best friend ako ng mama mo, kaya dapat igalang mo ako bilang ina mo. Sige na, lumabas ka na dyan. Pupuntahan natin ang asawa mo. Ipapakita ako sa'yo ang mga ginagawa niya. Mama Mia, hindi ako nakakibo nung sinabi niyang si Gary ang pupuntahan namin. Si Gary? Bakit? Nasa club ba siya? Kasi may inilalabas silang kliyente. Sabi ko na pinagtatanggol at pinagtatakpan pa ang asawa ko. Hindi yun. Basta lumabas ka dyan. Okay, sige, magbibihis lang ako at kukunin ko ang susi ng kotse. Wag, di tayo magkukotse. Gagamitin natin yung motor ng papa ko. May extra helmet naman ako dito. Lumabas nga ako, Mama Mia. Nakapambahay lang ako noon pero hindi na naka-night gown. Pumunta kami sa isang club. Pagdating namin doon ay wala na roon ang asawa ko. Joseph, alam mo ikaw, talagang ginugulo mo lang ang buhay ko, no? Iuwi mo na nga ako, sabi ko habang naiirita. Hindi pa. Hindi sila dyan. Alam ko kung saan sila dumiretso. Pinaandar niya ang motor. Palakasan pa niya ang takbo nito at mabilis na yun, kaya naman nakahawak na ako sa bewang niya at nakayakap sa kanya. Mama Mia, ewan ko ba pero nakaramdam ako ng seguridad habang yakap-yakap ko si Joseph. At nung makarating kami sa isang bahay ay nagulat ako dahil nandun nga ang kotse ng asawa ko. Tahimik na ang bahay na yon. Mama Mia, tinanong ko pa si Joseph kung anong gagawin namin doon. Madilim na ang bahay. At sino ang nakatira doon? Tsaka niya inilabas ang kanyang cellphone. Doon niya pinakita sa akin ang picture ng isang lalaki at ni Gary. Doon pa sa club kung saan kami nanggaling. Magkayakap sila at para bang nagbubulungan na para bang magsyota silang dalawa. Wala namang masama dito eh. Tsaka maingay dun sa club, di ba? Kaya normal lang na magbulungan ang dalawang tao. Alam mo na, Lynn, hindi ko alam kung talagang tanga ka lang o nagtatanga-tangahan ka eh. Kita mo nga yan, oh. Hindi yan gawain ng dalawang matinong lalaki.
maiirita. At syempre mau-awkward ang mga lalaki kapag nagagaganyan. Ako nga bata pa na awkward sa ganyan. Sila pa kaya? Di ba halos sa kanilang edad homophobic? Sabi niya. Alis na tayo, Gary. Alis na tayo, Joseph. Wala tayong mapapala. Oo, nandyan nga si Gary pero baka nakatulog lang dyan sa kaopisina niya. Pilit ko pa rin idine-deny sa isipan ko ang mga bagay na nasa harapan ko na. O sige nga, tignan mo yung nasa taas. Mama Mia, nung tumingala ako ay nagulat ako. May nakita akong dalawang anino. Dalawang anino na alam kong puro lalaki yon. Dahil puro maiiksi ang buhok at puro malalaki ang katawan at wala namang mga boobs. Pero naghahalikan silang dalawa. Doon na ako nawala sa sarili ko. Kinatok ko na ng kinatok ang gate na yon. Halos gibain ko na yon sa sobrang galit ko. Nagsisisigaw na ako na tinatawag ang pangalan ng asawa kong si Gary. Ilang saglit pa ay bumukas ang pintuan. Lumabas doon ang isang lalaki na hindi ko akalain na halos kaedad lang naming dalawa. At ang lalaking yon, Mama Mia, ay walang iba kundi isa sa mga kaibigan ni Gary noon pa man. Umattend pa nga sa kasal namin ang lalaking yon. Nasaan si Gary? Nasaan ang malandi kong asawa? Sigaw ko pa. At siguro dahil na-eskandalo na sila at takot silang magising ang mga kapitbahay, ay lumabas na rin doon si Gary. Mama Mia, hiyang-hiya siya nang lumabas. Nung una ay dine-deny pa niya sa akin. Ang sabi niya ay pumunta lang siya doon para makibihis at aalis din daw sila at pupuntahan yung kanilang kliyente. Pero sinampal ko siya. Mag-asawang sampal talaga ang dinapo ko sa kanyang mukha. Alam mo, nakakadiri ka. Deny ka pa ng deny, nakita ko na kayo. Diyan Diyan pa kayo sa may malapit sa bintana naghaharutan at naglalampungan. Pwede ba, Nalin? Pag-usapan natin to sa loob. Hindi, ayoko. Lumayas ka na sa bahay, Gary. Wag ka nang magpapakita sa akin. Pagkatapos noon ay tumalikod na ako at pumunta na ako dun sa direksyon ni Joseph. Umangkas ako agad sa kanyang motor, isinuot ang helmet at saka inutusan si Joseph na patakbuhin na niya ang kanyang motor. Mama Mia, umuwi ako noon. Nag-offer pa si Joseph na papasok siya sa loob ng bahay at sasamahan niya ako pero sabi ko gusto kong mapag-isa. Umiyak ako ng umiyak noon. Kinabukasan ay dumating si Gary. Humihingi siya ng tawad sa akin. Pero ibinigay ko na lang sa kanya ang mga maleta kung saan nakalagay ang mga gamit niya. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Gary. Gusto kong humingi ng tawad, Nalin. Patawarin mo ko, pero hindi ko talaga mapigilan ang katotohanan kung sino ako. Oo, Gary, hindi mo mapigilan ang katotohanan sa tunay mong pagkatao. Pero matagal mo nang alam na ganyan ka, 'di ba? Matagal na, 'di ba? Bago pa tayo ikasal? Siguro nga bago mo pa ako ligawan eh. Yumuko siya, Mama Mia. Tanda ng kanyang pag-amin. Tanda ng kanyang pagsuko. Tanda na nagsasabi ako ng totoo. Bakit mo ba ginawa sa akin to, Gary? Bakit mo ba ako pinakasalan kung ganyan ka pala? Kung lalaki pala ang hanap mo? Sana binigyan mo ako ng kalayaan ko, sabi ko. Mama Mia, nag-explain sa akin si Gary. Ang sabi niya ay hindi raw tanggap ng kanyang pamilya ang kanyang tunay na pagkatao. Kaya naman nagpakasal siya sa akin. Minahal naman daw niya talaga ako pero bilang isang best friend, bilang isang kapatid. Hindi raw niya napigilan ang kanyang sarili nung umamin sa kanya ang kanyang kaibigan na matagal na rin niyang gusto. In short, Mama Mia, nauwi ang usapan yon sa tuluyan naming paghihiwalay dalawa. Naghiwalay kami ni Gary at ang alam ko ay pumunta na siya doon sa lalaking kanyang karelasyon.
Napahiya ako sa lahat. Pero hindi ako iniwan ni Joseph. Si Gia kasi Mama Mia ay bumalik ng probinsya nung mga panahon na yon. Kaya wala akong ibang nagiging kausap kundi si Joseph. Lagi siyang pumupunta sa bahay. Ipinagluluto niya ako at pinaglilinis na rin dahil wala na akong gana. Ni pumasok sa paaralan ay hindi ko na magawa. Nag-resign na rin ako bilang teacher. Ang isip ko noon, Mama Mia, ay mag-online na lang ako. Meron naman akong mga kaibigan na nasa Amerika na nagtatrabaho. Naghahanap ng mga encoders at kung ano-ano. Ang totoo niyan ay hindi ko naman talaga kailangang magtrabaho pa. Meron naman akong ipon at may maliit naman kaming negosyo ni Gary. At isa pa, Mama Mia, patuloy pa rin nagtatransfer ng pera si Gary sa bank account ko. Kaya hindi ko talaga kailangang magtrabaho. Alam kong privileged ako dahil magagawa ko ang lahat ng gusto ko para makamove on. At isa na nga doon, Mama Mia, ay ang umalis sa kung saan-saan at magbakasyon. Yung anak-anakan ko ay ibinilin ko na muna sa kapatid nung kanyang tunay na ina. Ako pa rin ang nagpapaaral sa kanya. Nagbibigay ako ng sustento dahil ako naman talaga ang umampun dun sa batang yon. Mama Mia, sinamahan ako ni Gary sa kung saan-saan ako gumala. Hanggang sa unti-unti ay nagiging okay na ako. Pero sa pagiging okay ko, Mama Mia, ay naramdaman ko ang kakaibang damdamin ko para kay Gary. Nung mapagtanto kong nagkakagusto na ako at nahuhulog na ako sa anak ng best friend ko, ay iniwasan ko na si Gary. Sinabi ko na sa kanya na tigilan na namin ang pagkikita naming dalawa dahil magpo-focus na ako sa sarili ko. Pero hindi siya pumayag. Ang sabi niya ay nandun pa rin siya at susuportahan niya ako. Alam mo, Joseph, buti pa humanap ka na lang ng trabaho. Para naman matuwa sa iyo ang mama mo, sabi ko. Tsaka na ako hahanap ng trabaho kapag nasisigurado ko nang maayos ka na. Maayos na ako, ano ka ba? Hindi ka pa maayos. Joseph, mas marunong ka pa sa akin, sabi ko. Pero bigla siyang lumapit sa akin, Mama Mia, at bigla niya akong hinalikan sa aking labi. Nung una ay dampi lang. Pero nung napatigil ako, ay hinalikan niya ako ulit. Hanggang sa naging French kiss yon. Nung napagtanto kong naghahalikan na kami ay bigla ko siyang tinulak at pumasok ako sa kwarto ko. Kinatok niya ako doon sa loob, pero sabi ko sa kanya ay umalis na siya. Akala ko nga, Mama Mia, ay umalis na siya dahil tumunog na ang front door at ang gate namin. Ilang oras pa akong nagmukmok sa loob. Kung hindi lang ako nagutom ay hindi ako lalabas sa kusina. Pero paglabas ko, Mama Mia, ay nandun pa pala si Joseph at nagluluto. Ano pang ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko sa'yo umalis ka na? Umuwi ka na dun sa inyo. Sabi ko. Hindi ako uuwi. Dito lang ako. Sasamahan kita. Joseph, ano ba? Nalin, kailan mo ba matatanggap ang katotohanan na gusto kita? Na mahal kita? Joseph, para mo na akong nanay. Kaedad ko ang nanay mo. Nalin, wala naman sa edad ang pag-ibig, di ba? Wala sa gender. Tingnan mo nga yung asawa mo. Nagmahal ng kapwa niya lalaki. Kaya hindi imposibleng magkagusto ko sa'yo. Joseph, bata ka pa. Marami ka pang makikilala. Marami ka pang makikitang babae na babagay sa'yo. Yung bata, yung kasing edad mo. Pero ayoko nga sa kanila. Nalin, hindi naman ikaw ang magiging unang girlfriend ko kung sakali eh. Marami na akong naging girlfriend. Pero wala akong naramdaman na ganito tulad ng nararamdaman ko sa'yo. Joseph, kaibigan ko ang nanay mo at anak na rin ang turing ko sa'yo. Please naman, huwag mo akong ituring na anak. Putol niya sa sinasabi ko. Sige na, kumain na tayo pagkatapos mo dyan tsaka umalis ka na ha. Pilit kong pinipigilan ang sarili ko, Mama Mia, dahil alam kong mali yun. Oo nga at walang girlfriend, walang sabit si Joseph at ako rin naman ay hiwalay na rin sa asawa ko. Pero may asawa pa rin akong tao
At isa pa, anak siya ng kaibigan ko. Parang anak ko na rin siya kung tutuusin. Pagkatapos namin kumain ay pinilit ko talagang umalis si Joseph. Pero kinabukasan ay bumalik na naman siya. Mama Mia, hanggang sa nagsuggest siya sa akin ng isang bagay. Isang beses lang, Nalin. Isang beses lang. Ano? Gusto mong may mangyari sa ating dalawa? Oo. Gusto kong iparamdam sa'yo kung paano mahalin ang isang babaeng katulad mo. Gusto kong iparamdam sa'yo kung paano ipakita at iparamdam ang pagmamahal ng isang lalaki, ng isang tunay na lalaki sa isang babae. Ano bang sinasabi mo dyan, Joseph? Alam ko kasi, Nalin, alam ko na matagal nang walang nangyayari sa inyong dalawa ng asawa mo. Kasi nga, di ba, lalaki ang gusto niya? At kung meron mang nangyayari sa inyo, sigurado ako, hindi ka nag-e-enjoy doon. Sigurado ako, hindi rin siya nag-e-enjoy, kaya hindi mo ma-enjoy ang mga ginagawa ninyo noon. Mama Mia, pagkatapos ng mahaba niyang eksplenasyon, ay tsaka niya ako itinulak sa may sofa at tsaka siya pumatong sa akin. Hinalikan niya ako. At ang halik na yon ang nag-umpisa sa lahat. Ang halik na yon ang nagsindi ng tuluyan sa mainit kong damdamin para sa anak ng best friend ko. Oo, Mama Mia. Nagalikan kaming dalawa noon ni Joseph. Pagkatapos noon ay unti-unti na niyang tinatanggal ang zipper ng damit na suot ko. Pero pinigilan ko siya. At ang akala niya ay hindi kami tutuloy doon sa ginagawa namin. Kasi tumayo ako matapos ko siyang pigilan sa kaniyang mga ginagawa. Pero ang totoo niyan ay tumayo lang ako, Mama Mia, para siguraduhin walang makakakita sa amin. Kasi ang totoo niyan ay hindi ko na talaga mapigilan ang init na nararamdaman ko. Hinilak ko ang pintuan, isinara ko ang mga bintana at saka ako bumalik dun sa may sofa. Nung makita ni Joseph ang mga ginagawa kong padlalak at pagsasara ng bintana ay ngumiti siya. Hindi pa nga ako tuluyang nakabalik sa may sofa ay lumapit siya sa akin at siya kanya ako binuhat. Pumunta kami sa kwarto ko. Inoon ng aircon at doon pinagpatuloy ang naumpisahan namin sa may sala. Oo, Mama Mia. Tuluyan akong nagpaubaya noon kay Joseph. Tuluyan kong ipinaubaya sa kanyang sarili ko ang pagkababae ko. Oo, tuluyang may nangyari sa amin. At hindi lang yun isang beses. Dahil 2 beses pa naming ginawa bago kami tuluyang nakatulog dalawa. Kinabukasan pagkagising ko ay wala na si Joseph sa tabi ko. Akala ko ay umalis na siya. Akala ko ay umuwi na siya sa bahay nila, pero hindi pala. Nagluluto pa rin siya. Nung lumabas ako ay nakangiti niya akong sinalubong at saka niyakap at hinalikan. Hindi ko na rin napigilan ang sarili kong humalik sa kanya pabalik. Nakalimutan ko na ang isiping anak siya ng best friend ko. Nakalimutan ko na ang agwat ng edad naming dalawa. Dahil ang totoo niyan ay sobra akong nag-enjoy nung gabing yun. At sa pagka-enjoy ko, Mama Mia, ay hindi ko na natupad ang aming pinag-usapan na isang beses lang namin gagawin ang bagay na yon. Dahil sa sobrang pagka-enjoy ko sa ginagawa naming dalawa ni Joseph ay pinagpatuloy pa namin yon. Hanggang sa nagkaroon na nga kaming dalawa ng relasyon. Nung una ay hindi ako gumaganti sa tuwing sinasabihan niya kung mahal niya ako. Sa tuwing kapag may nangyayari sa amin ay bumubulong siya sa akin ng mga salitang I love you ay hindi ko ginagantihan yon. Hindi ko pinaparamdam sa kanya yon. Dahil ang totoo niyan, kahit na mahal ko na si Joseph ay natatakot pa rin akong aminin ang katotohanan. Natatakot pa rin akong magsabi sa kanya ng totoo kong nararamdaman. Pero kahit na hindi ko sinasabi, siguro naman ay ramdam niya sa bawat haplos ko, sa bawat halik ko, at sa bawat pagpapaubaya ko sa mga gusto niyang gawin sa katawan ko. Mama Mia, patuloy ang naging relasyon naming dalawa ni Joseph. Naging masaya ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon ay ngayon lang ako sumaya.
Nung mga panahon na kaming dalawa ni Gary ang magkarelasyon, mag-boyfriend at girlfriend ay hindi naman ganitong saya ang nararamdaman ko. Nung naging mag-asawa kami ni Gary ay hindi rin ganitong kilig, ganitong saya at ganitong ligaya ang binibigay niya sa akin. Ibang ligaya ang binibigay sa akin ni Joseph, Mama Mia. Hindi lang sa kama, kundi maging sa puso ko. Oo, plus points na ang ligayang binibigay niya sa akin sa kama. Siguro nga dahil matagal akong na-deprive sa bagay na yun, Mama Mia, ay parang naging hayok ako sa pagniniig. Sa bawat araw na lang na magkasama kaming dalawa ni Joseph ay imposibleng walang nangyayari sa aming dalawa. Nagkaroon din talaga kami ng pagkakataon na ipagpatuloy at namnamin ang relasyon naming dalawa dahil nasa probinsya ang kanyang mga magulang at tanging siya lang ang naiwan sa kanilang bahay. Mama Mia, may nangyari din sa aming dalawa ni Joseph doon sa mismong bahay nila. Ewan ko ba, masyado kaming sabik na sabik ni Joseph sa katawan ng isa't isa. Kahit nga sa loob ng kotse ko ay may nangyari sa amin eh. Kahit nga sa loob ng public CR ay ganun din. Para akong bumalik sa kabataan ko, parang naging wild ako. Parang hindi ko nakilala noon ang sarili ko. Mama Mia, inisip ko pa noon na ang mga bagay na ginagawa namin ni Joseph ay ginagawa lang ng mga kabataan. Pero wala na akong naging pakialam. Tumagal ng halos 10 buwan ng relasyon namin ni Joseph. Pero isang araw, Mama Mia, hindi ko alam na magbabago pala ang lahat. Isang araw ay may kumatok sa pintuan ko. Akala ko nung una ay si Joseph. Tumawa pa ako. Sinabi ko pa noon sa sarili ko na hindi talaga siya mapaghiwalay sa akin. Inutusan ko kasi si Joseph na mag-grocery dahil wala na kaming kakainin. Ang gusto pa nga niya noon ay sumama ako sa kanyang mag-grocery pero hindi ko pwedeng gawin dahil may ginagawa pa ako. May tinatapos pa akong financial statement sa aming negosyo. Pero Mama Mia, hindi pala si Joseph ang nasa labas ng pinto. Nung mabuksan ko yon ay isang napakalakas na sampal ang dumapo sa kaliwa kong pisngi. Gulat na gulat ako noon dahil si Gia ang bumungad sa akin at ang kanyang sampal. Walang hiya kang babae ka? Pati anak ko pinatulan mo pa? Sigaw niya. Hindi ako handa sa kumprontasyon na yon, Mama Mia. Kaya napahawak na lang ako sa kaliwa kong pisngi na kanyang sinampal. Gia, anong ginagawa mo dito? Yun lang ang naitanong ko. At tinatanong mo pa kung anong ginagawa ko dito? Hoy Nalin, nakakadiri ka. Ang bata-bata pa ng anak ko. Gia, please lang, huwag kang mag-iskandalo dyan. Dito tayo sa loob mag-usap. Sabi ko. Bakit nahihiya ka? Nahihiya ka ha? Eh alam na ng mga kapitbahay mo dito ang kapritsyuhan mo. Alam na nila ang kawalang hiyaang ginagawa mo sa anak ko. Gia, pwede ba huminahon ka? Hindi na bata si Joseph. Sabi ko. Hindi na bata? 22 lang ang anak ko, Nalin. Exactly. 22 na siya. Matanda na siya, adult na siya, Gia. Alam na niya ang ginagawa niya. At isa pa, siya ang nagpumilit sa akin. Siya ang pumilit sa akin na magkaroon kami ng relasyon dalawa. Tumawa noon si Gia ng sarkastiko, Mama Mia, at saka sinampal ulit ako. Gia, wag mo na nga akong sampalin. Ano ba? Naririnig mo ba yung sarili mo, Nalin? Sa inyong dalawang ni Joseph, ikaw ang mas nakakatanda. Ikaw ang mas nakakaalam ng tama at mali. Alam mong mali itong ginagawa ninyo. Unang-una, parang anak mo na yung anak ko. Pangalawa, kasal ka pa kay Gary. Hiwalay na kaming dalawa ni Gary, Gia. Ano ba? Wala akong pakialam kung hiwalay kayo o hindi. Ang gusto ko, hiwalayan mo ang anak ko.
Nagsusumigaw na noon si Gia, Mama Mia. Buti na lang at biglang bumalik si Joseph. Hindi pala siya tumuloy sa grocery dahil may natanggap siyang text mula sa mama niya. Kaya alam na niya na susugurin ako ng kanyang ina. Pinigilan niya si Gia, Mama Mia, pero pati siya ay nasampal. Nasa bunutan pa nga siya nang wala sa oras. Maghiwalay kayong dalawa. Nakakadiri ang relasyon ninyo. Mama, mahal ko po si Nalin. Mahal mo si Nalin? Parang nanay mo na yan, Joseph. Galit na giit ni Gia. Mama Mia, na iskandalo talaga ako nung araw na yon. Ang daming mga kapitbahay at mga kasambahay nila ang lumabas at pinagtitinginan kami. Pumasok na ako sa loob at inilak ko ang pinto. Hindi ko na pinansin si Gia na sumisigaw pa rin sa labas at tinatawag akong haliparot at malandi at kung ano-ano pang mga masasakit na bagay. Masakit yun, Mama Mia. Pagkatapos noon, ilang sandali pa ay napaalis na rin ni Joseph ang mama niya. Sinamahan niya itong umuwi sa kanila. Nakatanggap ako ng text message mula kay Joseph. Tinatanong kung ayos lang ba ako. Tinatanong kung may kailangan ba ako. Pero sinabi ko sa kanya na hiwalayan na niya ako. Sinabi ko sa kanya na iwan na niya ako. Pero naggugumiit si Joseph na hindi niya ako kayang iwanan at hindi niya ako kayang hiwalayan. Tinatawagan niya ako pero hindi ko siya sinasagot. Tanging text lang ang sagot ko sa kanya. Joseph, maiiskandalo ang buong buhay mo. Masisira ang buhay mo kung patuloy nating ipaglalaban ang relasyon na to. Tigilan na natin ang ating mga damdamin at tigilan mo na ako. Maghiwalay na tayong dalawa. Hindi ako papayag, Gia. Hindi ako papayag na iiwanan mo ako. Mahal na mahal kita. Paulit-ulit niyang sabi sa akin. Mama Mia, ilang beses pang pinilit ni Joseph na magkita kaming dalawa. Nung unang mga buwan ay hindi ko talaga kinakaya at may mga pagkakataon na nagkikita pa rin kami. Nang palihim, syempre. Nag-check-in pa nga kami at patuloy na may nangyayari sa amin. Kaya lang hindi talaga ako tinitigilan ni Gia. Lagi niya akong ginugulo. Tinawagan pa niya ang asawa kong si Gary at pinaalam dito ang nangyari sa akin. Tinawagan din ako ni Gary, Mama Mia, tinanong kung totoo ba ang mga naririnig niyang chismis at ang sinabi sa kanya ng best friend ko na malayo niyang kamag-anak. Ano pang pakialam mo, Gary, kung totoo o hindi? Ikaw naman ang unang sumira sa relasyon nating dalawa. Ikaw ang unang sumira sa pangako natin sa isa't isa. Pero, Nalin naman. Malayong pinsan ko pa talaga yung tinabla mo. Malayong kamag-anak ko pa yung kinabit mo. Huwag mo nga akong matawag-tawag na kabit, Gary. Ikaw at ang lalaki mo, kayong dalawa ang kabit, hindi ako. Pinaninindigan ko pa rin ang mga bagay na alam kong mali, Mama Mia, dahil sa pagmamahal ko ng sobra kay Joseph. Oo, sa halos 1 taon naming relasyon ay minahal ko na siya ng totoo. Pero Mama Mia, hindi ko alam na kailangan ko rin pala siyang isuko. Isang araw, Mama Mia, ay tumawag sa akin si Gia. Tinatanong kung nasaan ako. Sinabi ko sa kanya kung saan ako naroroon. Ang gusto niya raw ay mag-usap kaming dalawa ng maayos. Dahil best friend ko siya, at dahil gusto ko ring magpaliwanag sa kanya, ay sinipot ko siya sa usapan naming dalawa. Pero naging matigas si Gia. Ang sabi niya ay hiwalayan ko na raw talaga si Joseph. Please naman, Nalin, maawa ka naman sa anak ko. Ayaw niyang humiwalay sa'yo kaya sa'yo na ako nakikiusap. Bata pa ang anak ko, Nalin. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay niya. Ikaw, matanda ka na. Hindi mo na siya mabibigyan ng anak kahit gustuhin mo pa. Nalin naman, alang-alang sa pinagsamahan nating dalawa. Alang-alang sa pagiging magkaibigan at pag-best friends natin noon. Please naman, tigilan mo ang anak ko. Nakaalis na si Gia mula sa usapan namin pero ako ay hindi pa rin makatayo. Ang dami-dami kong iniisip noon.
Umiiyak ako, Mama Mia. Mahal na mahal ko si Joseph. Hindi ko alam kung infatuation lang ba ang nararamdaman niya sa akin o totoo rin bang minamahal niya ako gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Pero bago pa ako makauwi ay isang masamang balita ang dumating sa akin. Naaksidente raw si Joseph, Mama Mia. Naaksidente siya dahil nakikipag-away siya sa kaniyang mga pinsan. Umalis daw siya sa bahay ng pinsan niya dahil nag-away sila ng mga ito dahil sa aming relasyon. Doon kasi tumuloy si Joseph sa kanila nung ayaw niyang kausapin ang kaniyang ina. Pero umalis din siya doon at nagmotor kahit na lasing pa ito. Lasing kasi silang magpipinsan nung magkaaway sila. At yun ang dahilan kung bakit nadisgrasya sa motor si Joseph at ngayon ay nasa ospital at nag-aagaw buhay. Doon ko napagtanto, Mama Mia, na masama lang ang maibibigay ko sa lalaking minamahal ko. Oo, totoo, wala kaming tinatapakang ibang relasyon dahil pareho naman na kaming single ni Joseph. Kasi kahit na may asawa pa rin ako, ay hindi naman ako gusto ng asawa ko. Pero Mama Mia, tama ang kaibigan kong si Gia. Masisira lang ang buhay ng anak niya kung ipagpapatuloy namin ang aming relasyon. Kaya nakapagdesisyon ako. Ibinenta ko ang bahay. Yung anak-anakan ko ay pinaalaga ko na talaga sa kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang tunay na ina. Pumayag naman sila, Mama Mia, lalo pa at malaki ako kung magbigay ng pera. Pinaalam ko na rin kay Gary na ibibenta ko yung bahay. Pumayag naman si Gary at hindi nga siya humingi ng kahit na 5 dun sa pinagbentahan ko. Umalis ako dun sa lugar namin. Naghanap ako ng ibang malilipatan. Pero Mama Mia, ginugulo pa rin ako ni Joseph hanggang ngayon. Kaya naman inaasikaso ko na ngayon ang mga papeles ko para makapunta na ako sa ibang bansa. Hinanapan ako doon ng isa kong kaibigan at kaklase ng trabaho. Kaya naman Mama Mia, makakapagtrabaho ako doon. Kahit na hindi ko kailangan ang pera o hindi ko kailangan ang kikitain ko doon, pero kailangan kong malayo kay Joseph. Kailangan niyang mabuhay nang wala ako. Kailangan niyang matutong magmahal ng iba. Dahil kung ako pa rin ang ipaglalaban niya, ay tuluyan lang masisira ang buhay niya. Mama Mia, tama po ba ang gagawin kong paglayo? Mahal na mahal ko si Joseph at siguradong sigurado ako doon. Tama po bang isakripisyo ko ang pagmamahalan naming dalawa alang-alang sa kapakanan niya? Hanggang dito na lamang po, humihingi ng payo, Nalin. Nalin naman, napaka masalimuot ng iyong pinagdaanan at ng iyong problema ngayon. Pero ako, Nalin, kung ako ang nasa sitwasyon mo, aayusin ko ang buhay ko. Magpapaanal ako sa lalaking hindi naman talaga ako mahal dahil ibang kasarian naman palang gusto. Pagkatapos nun, kapag maayos na ang buhay ko at kapag nagkita kayo ulit ni Joseph at mahal nyo pa rin ang isa't isa, why not, 'di ba? Pero sa ngayon, hayaan mo muna na maghilom ang mga sugat na inyong iniwan dun sa pamilya ni Joseph. At pati na rin sa mga puso nyo. Dahil alam ko kahit na alam nyong mahal nyo ang isa't isa ay nasasaktan pa rin kayo sa mga pangyayari. Huwag nyo nang ipaglaban sa ngayon ang inyong pagmamahalan. Tama naman talaga si Gia eh. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay ng anak niya. At hindi niya yun makikita hanggat magkasama kayong dalawa. Kaya maghiwalay na muna kayo. Ayusin mo muna ang buhay mo, magpa-annul ka muna at pagkatapos ng 1 o 2 taon at mahal nyo pa rin ang isa't isa, go for it! Why not, 'di ba? Kung pareho naman kayong single. Kasi love knows no boundaries naman eh. Age doesn't matter naman pagdating sa pagmamahalan. Pero talagang siguraduhin nyo muna sa sarili nyo na mahal nyo ang isa't isa. Ayusin nyo muna ang mga buhay ninyo. Hayaan mo munang maghanap ng trabaho si Joseph, tumayo sa sarili niyang paa. Kasi baka nga naman, nanay ang tingin niya sa'yo, 'di ba? Pero
Hindi naman siguro kasi kinakama ka niya eh. Charot. Ang gusto ko lang sabihin ay ayusin niyo muna at palipasin niyo muna ang panahon at mga galit na nararamdaman ng mga tao sa inyo. Pagkalipas ng ilang panahon, kapag mahal niyo pa rin ang isa't isa, then go! Ipaglaban niyo na ang pagmamahalan niyo. Maraming salamat na Lynn sa pagbibigay mo ng pahintulot para maiere itong kwentong ito ng iyong buhay. At sa mga nakikinig ngayon, kung nagustuhan nyo ang kwento ni Lynn, please do like and share this video. At syempre kung meron kayong maipapayo sa kanya, comment down below. Huwag kalimutan na mag-subscribe nitong ating channel at mag-click ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. Huwag nyong kakalimutan din na pwede kayong mag-share ng sarili nyong kwento. Email lamang mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako pong muli ang nag-iisang tagapaghatid nyo ng kwento. Dito lamang sa iyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.